channel. At for today's video, ay pupunta kami sa Bicol para mamasyal. Siyempre, pupuntahan din natin yung aming mga kamag-anak sa Balinat, Pulangyal Bay. Shout out. And then, mamamasyal kami sa Legazpi. Punta kami sa mga tourist spots, mga sikat na kainan. At syempre, hindi mawawala dyan yung camping. Sayang din naman kasi yung biyahe namin papuntang Bicol. Alam naman natin na malayo ang papuntang Bicol. So, maganda na rin kung ma-experience din namin mag-camping. At ayan na nga, inabutan na kami ng hapon dito. 2 p.m. na, nandito na kami sa Naga City. Dito na kami kakain ng tanghalian. Wala pa kasi kaming lunch since dire-diretso lang yung biyahe namin. And meron din kami kasing dinaanan dito sa SNR para mamili ng mga pasalubong para dun sa amin, mga kamag-anak. So hanap muna kami ng kakainan dito. At ito, naka-order na ako ng pagkain. Ginataang pusit, Bicol Express at laing. Dito lang yan sa may San Francisco Food Court, malapit sa simbahan. Ito rin yung sinasabi nilang face to wall. At ayan, nasa Pulangyal Bay na kami at 4 p.m. And sakto, meron pa lang sa gala mamayang gabi. Sakto kasi nung pagpunta namin dito, piyesta na kinabukasan. So mamaya titignan natin yung sa gala. Bago nga pala ang lahat, kailangan ko munang pumunta dito sa aking pinakamamahal na lola. Kailangan ko kasi siyang bisitahin. Matagal na rin kasi akong hindi pumupunta dito. Maghahali lang ako ng pandila. Sayang nga wala rin akong nabiling kape. Ayan, ito na yung sigala at 7:30 p.m. Nakapunta na rin ako sa aking mga kamag-anak. And lumabas kami para manood ng sagala. Bukas na rin kasi yung piyesta. Masaya at napakasimple rito. So manood muna tayo, guys. Sayang naman, may problema sa generator. Picture! Selfie! Nabag na po. Parang nagpa-flash lang eh.
bahay, no? Nakakulak, no? Basic. Sa part na to, hindi na gumagalaw yung prosesyon. Hindi ko alam kung bakit. Pero kung mapapansin ninyo, ang gaganda ng mga sumali dito sa gala o Flores de Mayo. At yung kanilang mga pagde-decorate, talagang pinag-isipan. Hindi basta-basta. Sayang hindi ko na nakita yung pinakadulo, yung Reyna Elena. Pero okay lang din. At yung nasa kabilang linya naman, yan yung nauna. Actually, yung simbahan kasi dito sa amin, ayun lang sa may unahan. So malapit lang dito. At dito, tinawag na kami ni Tita Beck para maghapunan. Si Tita Beck yung aming kamag-anak at dyan kami sa kanila tutuloy. Ito naman yung aking mga pinsan, tito, pamangkin. Ayan. Ito yung daanan o yung compound papunta sa bahay ng mga kamag-anak namin. Dito rin ako nakatira noong maliit pa ako. At nung alaga pa ako Shout nakakaloy. out. Hey. At ito naman yung Sana yan. pamangkin ko. Yan. Ayan, oh. Shout out sa'yo, boy. Oh, yan. Shout out. Hey. So, tinatanong niya daw kung vlogger daw ako. Pakilala kayo, isa-isa. Ayan. Ang pangalan mo? Ang kukulit ng aking mga pamangkin. Sabi mo, Aaron. Ako si Aaron. Shout out So, na pala. tinatanong talaga nila kung nagbablog daw ba ako. Yan. At sabi ko, oo. Oh, isa-isa. At ikaw naman. isasama ko sila sa vlog. Pangalan mo? Shoutout ko sa mama na. Isa pa. Ako mo. Ka. Ayan, nandito na kami sa bahay ng aming tita para magtanghalian. Hindi ko na na-record o na-videohan yung mga nangyari kagabi dahil sobrang pagod sa buong araw na biyahe namin. Di ka kwento nga pala sa inyo, nakinuha pala akong ninong dito ng aking tiyuhin. Sakto kasing bibinyagan yung kanyang anak sa mismong araw ng piyesta. At pagtapos na namin kumain, dumiretso na rin ako dito sa aking kamag-anak sa kabila kasi isang compound lang naman ito para makisalo sa piyesta at binyagan. Nakipagkwentuhan ng konting inom, and after dito, makipagbanding sa aming mga kamag-anak, ay kailangan na rin namin umalis. Dahil meron kasi kaming binook na transient house sa may Daraga Albay. At doon na kami magpapalipas ng gabi. Ito ba yun? Hindi ako sure. Walang pangalan eh. Hindi ako sure, love. Pero parang ganito itsura. Yan. Ko alam mo ng pangalan. Kaya na nga sinasabi, patay tayo dyan. So, nandito na tayo ngayon sa tutuluyan natin na apartment dito sa Daraga. Malapit lang to sa saan nga? Sa airport ng Daraga. Mura dito, guys. Kaya ito yung napili namin. At syempre, titignan natin kung talagang ang sulit yung nakuha natin rin. Dyan. Ito nga pala yung pangalan ng kanilang unit, The Worst Lodge. At ito na rin yung kanilang Facebook page. Kung may mga other inquiries kayo, pwede kayo mag-message sa kanila. May free wifi na rin sila rito at free use of gas stove, guys. Dito tayo. Room two. Kami nag-ano ngayon, linggo. Pahinga. Yung good for Jose, okay lang ito kasi kasi nagpaglipat dito, magpalit-palit po dyan. Ayun. Ako sa Mador.
Ayun. Yan lang. Ang ganda. Ang ganda. Dito masalamat po. Sige. Kapalibre pantalon mo. So, ang ganda guys, bago rito. Bago lang pala to. Binukay ko lang yung air. Wala pa isang taon, parang months pa lang nila na natapos to. Pero parang amoy ano kasi may... Tsaka may semento pa talagang bago, tsaka napakamura. Ganda. Parang may labawan pa sila o ayun o. Ito. So guys, room tour ko kayo guys, ganda. Ito yung kanilang CR. Kasi bagong-bago talaga. Malapit sa air. Uy, ganda oh. Tingnan mo naman na, bath shower oh. Hot and cold shower yan o. Ito yung kasama guys oh. Oh, amenity kit. Tapos may towel pa. Sangka pa. Di ba? Hotel vibes. Oh. Tignan mo naman to. Oh. Halos bago pa. Ito din yung... Ano to? Ano nga to? Hindi ko alam kung ano to. Parang... Hindi ko rin alam guys. Tapos ito, dining area. Pwede ka magluto. Ba, malamig din yung ref. Oh, electric kettle. Ayan. I-on mo lang to. Pag nagluluto. Tapos cabinet. May stove, may rice cooker. Mga utensil. Ito. Linis. Ito naman yung kwarto. Ayan. Ganda. Fully air condition. Ganda. Wala akong masabi. Parang gusto ko magstay na rito ng isang linggo. Ang ganito. Mura For pa. only For only 1,400. 1,400 guys. Tapos ito naman yung parking area nila. Lawak. Ito, parking area. Ang ganda oh. Tapos may mga talong din sila rito. Ayan. Ito mga talong. So ito yung unit. Ayan. Lawak. Pati doon sa kabila hanggang dulo. Ito parking area. Gabi natin di pa kami naghahapunan. Kaya naisip namin na lumabas ulit para maghanap ng makakainan. At ayun nga, kung mapapansin ninyo, napakadilim sa lugar. Wala pang mga street lights dito. Nandito na pala kami guys sa Puro Legazpi City Night Market. So ito na kasi yung pinakamalapit na night market doon sa na-rent namin unit. So dito naghahanap kami ng pwede namin mahain. Shake. Parang mahaba to. After namin kumain dito guys, ay umuwi na rin kami. Pero naikot naman namin itong kahabaan nung Puro Legazpi Food Park. Kamay. Kamay. Nandito na kami guys sa Highlands. At dahil Lunes ngayon, hindi ko alam kung may mga tao. Ayun, ang ganda ng view ng Mount Mayon, oh. Wow. Sayang, may taklob ang... Saan yung entrance na ito? I don't know. Feeling ko, nandagpas na tayo Lampas eh. nga.
Ayan guys, nandito na kami sa Highlands Park sa Legazpi City. 11 a.m. na ng umaga. Simula nung umalis kami doon sa unit, na-check out na rin kami doon at simula doon hanggang dito 9 minutes lang yung biyahe namin. Ito yung mga rates din nila. Admission ticket. May mga kainan din dito guys. Pwede kayong kumain. Marami din na mga nagtitinda. Sayang hindi nagpakita yung Mount Mayon. Makulimlim din kasi nung mga araw na yan. Akit muna kami dito sa mga kamay para mag-picture-picture. Grabe, ang ganda guys. Sulit na yung binayad namin. Magmay na lang yung kulang, sayang. Pero maganda pa rin. Maya-maya rin ay umulan na rin dyan. Makulimlim na kasi. At dahil tanghali na, dito na rin kami kumain para malapit. Tanong kasi kami kanina doon sa may rides na kasama. 1 p.m. pa yung available nung nag-a-assist. So habang kumakain kami, nagpapalipas na rin kami ng oras para mamaya pagdating ng alauna, diretso na kami dun sa rides. Ang in-order pala namin dito ay sisig. At sabi ni Mrs., mas sarap daw yung mga sisig nila dito sa Albay. So halos madalas sisig kasi yung in-order niya eh. Yun lang. Kain muna tayo. And guys, nakasakay na kami sa Blue Rides. Kapag bayad na rin kami, ito rin para yung panilang mga rates. Nagpo-picture na rin kami kay Kuya para meron kami souvenir. Since first time din namin na mag-rides dito. Dito, pinaliwanag ni Kuya kung ano yung mga gagawin namin sa pag-rides. Go mo, sir. Push mo, sir. Push. Yan, medyo balansein mo lang. Yan. Pero huwag mo ipo-full stop para yung gravity. Yes. Saya. Oo. Saya ba? Gusto mo yan? Yan. I-pull mo lang pagka gusto mong i-brake. Yes. Nakapag-rides. Ito yung gusto mo, diba? Yung hindi mainit. Oh, binigay ni Lord. Okay.
Okay. Ah, Ilang rounds po kayo, sir? isang round lang po. Dalawa na lang po. Dalawa lang po kayo, sir. Okay, so tapos namin mag-rides guys. Masupit pa lang to. Sobrang enjoy. Nasulit din namin yung pag-rides. Dalawa po. After nyan, dumiretso na kami sa Pastry Haven Cafe. Malapit lang siya dito sa may Bicol University. Pero sa Daraga pa rin ito. Nagkape muna kami habang naghahanap ng marerentahang unit dahil mag-extend pa kami dito sa Bicol. Nasa second floor pala itong Pastry Haven Cafe. At yung nasa baba naman nito ay 7-Eleven. At bago ka makakyat dito, meron kang makikita ang laundry area. At sakto marami kaming labahan. At nagpa-laundry na rin kami habang nagme-merienda rito. At kung tatanungin ninyo ako kung masarap ba dito magmerienda, magkape, it's a yes. Okay dito yung kape nila. Pati yung lasagna okay din. Yung ibang pasta kasi dito hindi rin namin natikman. Sayang. At eto na guys yung aming nirent na unit. Pati yung parking kasama na yun. So itutur ko kayo dito sa rent namin for 3 days and 2 nights. Ito pala yung Tokay's Transient House. Pwede ninyo silang i-message dito sa kanilang Facebook page. Since dalawa lang kami guys, ito yung pinuha namin unit sa second floor. Ayan. Actually, pwede ata ito hanggang 3 or 4 na tao. Ito yung CR nila. Yan, may heater at shower. Sakto lang siya guys. Hindi rin siya sobrang lawak at sikip. May terrace din. At isa sa magandang part dito guys, yung parking area nila. So may bubong. Kasama na yun sa na-rent namin. And malapit siya sa mga mall dito, sa palengke. Walking distance lang. Talagang nasa city ka talaga ng Legazpi. And so mura na to guys kung sa iba. May kasamang guest kit. Oh, may extension. Saan? Nice. May blower. Extension, dami. Oh, ito, may ganun, no? May blower. May blower. What blower is this? Oh, hindi ko pa kilala ang brand. Ano to, libre? Yes. Ha? Ito? Aha. Ayos ah. Nakatubig. Ang tagig. Wala nga nung ref, no? Sana may ref sila nung kahit walang lutuan. Basta may ref. So, guys, mag-extension tayo. Saan na yung ano? Scan ako? Yes. Meron din silang free wifi dito. Hindi na rin pala kami lumabas niyan guys dahil pagod na rin kami sa mga pinuntahan namin. At isa pa bukas, maaga rin kami dahil may pupuntahan kami. Imimit namin yung kaibigan na si Ano, di ba? Ran. Sa kabila. Ayan. So nagpasundo na siya at sasamahan niya rin kaming mamasyal dito sa Legazpi since taga dito siya. At una namin pupuntahan itong Daraga Uy, Church. binibicolano mo ko, ah. Kaya nga binago ko eh. Para iba-iba. Nasasanay ka, ha? Yung mga kliyente niyo ba, mga ganyan din, yung bicolano Dapat talaga sa yung ano kami, the campsite. Kaso, di may ipapasok yung sasakyan to. Pagka nasa kitinan, lalo ko kita si Mayon. Oo. Sa Bakakay. Lapit na na. Pagka tayo. Malapit lang yun. Ah. Okay, tara na. Malapit lang tayo. Picture mo tayo dito, sayang. 5 minutes lang yun. Here. Saan? Dito, yung ayoko yung katabi. Picture tayo Ay, sa- sakto nandito yung sasakyan. Kaya nga, yun nga eh. Kaya nga sabi ni Ani rin eh. Sayang diesel eh.
Kailangan sulitin yung diesel. Oh, di ba? Picture tayo. Cellphone mo, wala. Di man ako naka-iPhone eh. Eh, luma na nga ito. Ito, si Ren pa. Hindi, pangit po. Yan na. Again. Ano? Saan ba? Ano? Akala ko dito sa simbahan. Akala ko dito, sabi mo nakatapat tayo sa ano. Yung mga people pa. Dito muna tayo mag-pick. Oo nga, ako lang. Picture mo daw siya. Pagkatapos ng ano eh, ng lahat eh. Ayos ah. Alam mo may effect. Paras lang naman yun. Okay, tapos na kami sa Daraga Church. So, next namin ay Sumilang Lake. So, dito, magra-rides kami. Isa rin to sa mga pasyalan dito sa Albay. And pangalawang pupunta ko na kasi rito. Yung last ko noong 2018 pa. So, sobrang tagal na guys. Si Lorraine yung may birthday, pero yung nanay nag-e-enjoy ah. At dahil tapos na kami sa Sumilang Lake, dito na kami dumiretso sa Dairy Box. Actually, madali lang ito makita dahil bago ka makarating sa Sumilang Lake, sa highway lang din ito, may kita mo yung Albay Dairy Plant o yung Albay Farmers Bounty Village. Bumili kami dito ng mga fresh milk. May mga available silang flavor dito like banana and coffee. So, ang meron lang kasi ay yung fresh milk at choco fun. At yung coffee. Yun lang yung binili namin dito. So, nakabili na kami ng fresh milk. And next stop, etong Solong Eco Park. Ayan. Sa'yo to. Eco Park mo yan. Sa'yo yan eh. Sa'yo yan. Binigay ko na sa'yo yung ano eh. Pinasa ko na sa'yo yung Hiram lang to. Hiram lang to. May entrance fee nga pala itong Solong Eco Park nila. Ayan. Malawak din kasi to guys. At yung iba, nag-o-offer ng tour guide. Pero kami, hindi na kami nag-avail ng tour guide. Dahil lang, gagawin lang naman namin dito ay magtanghali. Well, gusto sana namin mamasyal pa, pero si Yven kasi, yung kasama namin, ay may asikasuhin pa. Dapat na. Kaya kailangan namin bumalik ulit ng Legazpi. Parang sarap, paano miss ko yung laki ni First time namin tatlo pumunta rito sa Solong Eco Park. And ang pupuntahan namin ngayon ay yung Ella Cafe. Sabi daw ay sa taas lang daw yun. Kaya naman lalakarin namin. Hindi lang namin sure kung gaano kalayo, pero tutuloy na rin namin dahil gutom na rin kami guys. Magitan na lang tayo
Pag drive-thru na lang tayo. Agad ang biti ko eh. Dapat nag-Jollibee na lang nga tayo. Matarik pala papunta dito sa Cafe Ella. Hindi namin alam. Dahil nandito na rin kami, kailangan na namin ituloy. Dito na kasi kami magtatanghal. Kaya pala yung ano ng base, malayo. Kasi maglalakad ka talaga. Hindi daw maglalakad, sabi ni Kuya. Sa pulat, ganun din. Sa daan ka lang nakapokus. Naka-ready ako nun eh. Ito, nabigla ako. Ah, you look good today, ah. At sa wakas, nakarating na rin kami dito sa Cafe Ella. Grabe pala yung papunta rito guys, kita nyo naman. Hindi daw kami maglalakad. Pero bakit pala? Ang in-order ko nga pala dito guys ay sausage silog. Tapos yung kay Ren ay chicken. At yung kay Mrs. ay chicken teriyaki. Tapos dalawang ramen. So kain muna kami guys. Ayan, so tapos na kami kumain ng lunch. At ngayon ay naglalakad kami packet dito. Titignan namin yung view. Since malapit lang din naman siya dito sa pinainan namin, eh tinuloy na rin namin yung pagpunta dito kahit na mainit. Parang sarap sumigaw, ah. Wala, parang chocolate mint style. Oo nga, no? Ala, oo nga. Yung heels. Pwede ko na kaya akyatin yun, be. Ayun ba yung sinasabi niya? Oo. Lintik yun. Okay na yun. Okay na ako dito. Okay na ako dito. Kailangan ng picture na. Kailangan ng picture. Picture muna bago umuwi. At ayan, nandito na kami ngayon sa Legazpi City. At si Ren naman ay nakauwi na rin sa kanila. Kaya kami napunta dito dahil nagmerienda kami. Kumain kami ng lugaw at ng buko. Tapos ito, ngayon, nakatambay na lang kami, nagpapalipas ng oras. Okay din yung ambience dito guys, tahimik, may mga nagja-jogging. Nakaka-relax din. At ito na rin pala yung last night namin dito sa Legazpi. Dahil bukas, mamamasyal ulit kami, pupunta kami Kagsawa, tapos magka-camping. Na parang nasa Ano kaya yun? Ano kaya ginagawa ng bata? Hindi ko alam kung nakakaraling o ng titrip eh. Okay, so 5 days na kami dito sa Albay and nag-check out na kami dun sa tinuloyan naming transient. At tanghali na, kaya dito na kami kumain sa Dad's Special Pinangat and Cafe. And masarap daw yung panilang special pinangat dito. Kaya dito na kami kumain. Ang in-order pala namin dito ay yung kanilang poppies at yung special pinangat. At nag-try din kami dito ng chili ice cream nila. Mango flavor, level 1. At grabe, sobrang sarap pero maanghang yung ice cream. Ang weird. At overall, masarap naman yung kainan dito guys. Pwedeng balikan ulit. So, kain muna kami guys. After ng lunch, dumiretso na kami dito sa Kagsawa Ruins. So, pangalawang beses na namin pumunta rito.
Bago kami magikot-ikot ay dumaan muna kami dito sa souvenir shop. Si Mrs. kasi mahilig mangolekta ng mga ref magnet, lalo na kung saan siya napupunta. Dami rito, sa loob. Ito, mga antik ko. Boys, ano to? Panghilod to? Hello? Oo nga. Panghilod to. Magkano to, ate? Hindi tayo? Sumak? Hindi ka Oh, na sige. tingay. Ref magnet. Ito napili mo. Ito napili niya, guys. Ref magnet. Saka Ang itong load. ito. Bigay ko Parang pa. Isa lang. sabon. Bibigay ko kay ina. Magkano yung ganun ate? Ay, wala. Hindi maganda sa'yo yun. Awan din siguro. Yan. Tara. Ito sa lilo. Oo nga, punta nga tayo. Saan, dito? Ah, sige. Para hindi mainit. Sa part na to, halos naikot na namin itong Kagsawa Ruins. At ngayon ay nagpapahinga na lang kami dahil sa haba ng aming mga nilakad. After namin pumunta sa Kagsawa Ruins, ay dumaan muna kami dito sa Dairy Box, Albay, para bumili ng fresh milk. Dahil dito rin yung daan papunta dun sa campsite na pupuntahan namin. Kaya dumiretso na kami dito. So pa, after kasi ng campsite namin, ay uuwi na kami papuntang Manila. Kaya hindi na kami makakadaan dito ulit. Kaya bumili na kami ngayon. Masarap kasi siya, kaya nag-stock kami. At isa pa, yung mga pamangkin namin ay bibigyan din namin. Kaya naman, nagdagdag na kami ng mga fresh milk. At hindi naman siya natunaw sa biyahe, kahit abuti ng kinabukasan. Dahil frozen kasi yung kinuha namin. So, ayan, nasa biyahe na kami at papunta na kami sa campsite na pupuntahan namin. So, dito na kami mag-overnight sa Kitinan Ranch. And nagbabayad na si Mrs. para sa aming overnight staycation. So, 120 pesos yung overnight nila dito. At ito yung kanilang mga rates, guys. Post nyo na lang para makita ninyo. Yan. So, dito namin napili na mag-set up ng aming tent. Nasa tapat lang namin yung Mount Mayon. And magsiset up muna kami ng aming tent dahil malapit na rin kasing dumilim. So, weekdays yan guys, kaya wala masyadong tao. Isa sa magandang part kapag mag-camping guys ay yung mag-set up ka ng tent mo. Dahil iisipin mo kung saan maganda yung spot, kung saan hindi binabaha. At syempre, mas maganda kung katulong mo si Mrs. para mapabilis yung pagsasetup mo. And no choice na rin si Mrs. na tumulong dahil pagod na rin siya at gutom na. Gusto na magpahinga. So siya na yung mga taga-hawak, assistant ko habang sinesetup itong tent. May lumapit din pala sa amin at tinanong kung anong classic tent tong ginagamit namin. Dahil nakita kasi nila na ang bilis lang namin naitayo yung tent. And sabi ko ay ito ay automatic tent na 3 to 4 person yung capacity nito. And kaya niya rin guys mag-pass off ng queen size bed. At sa aming dalawa, ito ay sakto lang. So yun guys, naubusan kami ng battery para dito sa airbed. So i-charge muna namin to. Ito yung ginawa kong tawag dito, battery ng motor. Pang charge. Parang power bank. Sana
Kapag umilaw, charging. Ayun, charging. So, ito muna ang ating mini power bank. Ayan. Ito binili ko to sa Shopee. Itong kulay blue. Tapos ito yung sa luma kong motor. Ito yung ginamit ko yung una. So, ito muna yung power bank. Init. Ginabi na kami guys sa pag-setup ng tent namin and pupunta kami sa CR para maligo. Madilim siya pero pag malapit ka na sa CR meron namang ilaw. Di ko nga alam na may daan dito eh. Saan ka dumaan kanina? Dito. Wala yan. Sabi tumabog ng todo yung ano ko Dito ka sa kabilang side o dito? Sa kanan kasi yun yung women. Women ba yun? Doon ako umihi eh. Siyempre lang CR malinis na yun. So, sige na. Hintayin mo ako So ayan, sasamahan ko daw siya maligo. Shhh! Okay na, wala na. Hindi na, wala akong nakita. So takot po siya sa palaka. Saan ko meron dito? Wala. Kain guys. Okay lang, nakabangka no. Kaya siguro dito kung marami nakasabi. Parang live. Yung kanina kakwentuhan natin po dun sa CR. Pauwi na sila Naririnig ko nga. Kailan sila uwi? ngayon. Ngayon Gabi. sila babiyahing gabi? Oo. Look, Galing sila sa Sugar. Mahirap yung magbiyahe ng gabi. Mahirap. Pero kakayan. Madami palang spaghetti pag sulit. So guys, alas 8 na ng gabi. Buti na lang nag-fast food na kami. Kasi alam naman namin na abutin talaga kami ng gabi rito. Kasi yung check-in nila rito alas 6 no? So, mahirap na para magluto. Kasi magsiset up ka pa lang. Magsiset up ka pa ng 10. So, fast food na yung ano namin. And Tayo maaga. so far, okay naman dito, malamig. Kaso nga lang ito, yung Mount Mayon, nag-aalboroto. No? Lumuluho siya ng dugo. Bukas, di natin alam kung mainit, no? Pero ang check out dito ay 7 AM, no? 7. Pag namampas ka ng 7, babayad ka na ng detour. Basta nakatayo pa yung tent. At kung nakatayo pa daw yung tent, mababayad ka din ng tent teaching, 200. On top of the entrance before detour. Oh? Kaya bayaran? Basta nakatayo yung tent. So, bali magkano babayaran mo pag day tour? Bali ano siya, 70 per head, so 140 plus 200. Bukas. Tapos, Total of? Day tour 340. 340. Kapag inabutan ka ng alas 7 ng umaga. Tapos hanggang ano na yon, hanggang 8 PM, no? Day tour yun. Tapos may overnight ka, Kung mag-overnight ka, mag-additional ulit. so 120 per head, plus 210 pitching. Magkano na? 240 plus 200, 440. 440 Sa gabi. sa gabi. Hanggang alas 7 ng umaga. 400? 440. Pero ngayon, yung binayaran natin, ngayon, 6 PM. 400, paano mo? 490.
490 Kasi binayaran. may bayad tayo sa sasakyan. Kapag ka pala pupunta kayo dito, dapat dala nyo na lahat ng mga pagkain, mga gamit, no? Kasi maaga nagkasarado yung tindahan. Wala na rin kayo mapupuntahan. Maliban na lang kung lalabas naman sa sasakyan, lalabas kayo doon. Diba? Kasi sobrang dilim ng daan. Medyo madilim din Saka yung daan. malayo. Pero, ayun, may mga solar naman. Pero malayo din. Tapos baka pagdating mo doon, sarado na yung tindahan. Isa lang yung kasabay natin overnight. Oh, may isa pala kami kasabay nandun sa dulo. And then, yung CR niya, okay CR. Malinis. Malinis. Malaki, tapos maganda rin yung Malawak. toilet bowl. Malakas yung tubig. Malamig. Presko. May palaka. Palaka lang. Ayun lang, may palaka. Pero, nature kasi, di ba? Nakalaban ko sa camping, palaka. Good morning guys, and umaga na at ito na yung view namin. Yun, ang kalat. Yung basurahan namin, nagulo ng mga manok, ang dami. Hindi ko nabalot na maayos yung basurahan. Kailangan ko na itong linisin guys. Ayos. So, ayun guys. Ano oras na? 5:20. Hanggang 7 AM lang kami rito. Kasi pag umabot ng 7 AM, kailangan ng mag-additional, no? 210 pitching, 210 pitching, 140 entrance. 140 entrance. O yun. So magkakaroon na ng additional. Kaya ang gagawin namin, pack up na. Tingnan naman. Ang ganda din naman ng dito, spot. Ayan. Ganda ng view guys. Sarap sana mag-extend kaso kailangan na rin kasi namin umalis and ngayong araw din kasi yung uwi namin. Kaya kailangan na namin itong ilitpit itong namin setup. At bago umalis, may dadaanan din pala kaming pasalubong. Bibili kami ng special pinangat pero sa Let's Pinangat na, hindi na dun sa Dad's. So kung nakaabot ka sa video na to, maraming salamat. Yun lang. So ayun na guys, nandito na kami sa Let's Pinangat. Nakalis na kami dun sa Kitinan Ranch. At magte-take out kami netong special pinangat nila at inuluhan. So frozen yung bibilhin namin para pag uwi namin dun sa Manila ay okay pa siya. And ito mo nga pala ay along the highway lang. So dinaanan lang din namin ito sa may Kamaling Albay. Ayan, Let's Pinangat. So guys, hanggang dito na lang yung aming adventures sa Bicol. Maraming salamat ulit guys.